Eden survived. Oh, for now. Lumalabas po na hindi po nagtagumpay ang grupo ni Bangag mga kababayan na tanggalin itong si Madam Eden sa Malacanang press corps. Dahil, ang sabi mga kababayan wala daw kapangyarihan itong Palasyo Malacanang na utusan itong mga networks mga kababayan kung sino ang kanilang ilalagay na reporter dyan. Kaya natutuwa tayo mga kababayan na for the past 2 days, andyan pa rin si Eden Santos mga kababayan sa Malacanang press corps. Although, eto na ngayon mga kababayan ang twist. For the past 2 days, matapos pong inanunsyo ng Malacanang press corps na ayaw na nila kay Eden Santos, ay hindi na po siya binigyan mula noon mga kababayan ng mikropono. Andun lang siya mga kababayan nakaupo. Ito kuha ito kanina mga kababayan ha. Because supportive of the finance department. Andyan si Eden nakaupo na lang mga kababayan. Proposal to impose a new tax on online gaming operators. Andito siya mga kababayan ng lahat ng uri ng online gambling at nananawagan hindi na binibigyan mga kababayan ng mikropono. 2 days straight nung last press con mga kababayan, naiintindihan natin baka nagkataon lang na hindi binigyan ng mikropono. Ngayon hindi na naman. Ngayong araw mga kababayan, eto ba ang ganti ng mga bangag dahil napahiya sila mga kababayan na nanggigipit ng reporter? Kinuyog sila pati si Tunying mga kababayan nakisali na sa pambabash sa PCO. Trabaho ng trabaho ng network yan, trabaho ng mga desk yan. Ito ang sabi ni Jason sa walang kapangyarihan ang PCO mga kababayan na mamili na kung sino man ang ipapadala ng isang network doon sa Malacanang para mag-cover sa kanila. Hindi yan trabaho ng Palasyo Malacanang. Trabaho yan ng network. Anong gagawin nila sa Net25? Gigipitin na naman nila. Sige! Ewan lang natin mga kababayan kung kaya nilang gipitin ang Net25. Sino mang manggigipit dyan sa Net25, siguradong goodbye mga kababayan ang political career. Tandaan nyo. Ngayon, they can only request. So, pag sinabi ng desk na, hindi, yan ang reporter namin. Wala silang magagawa. Kasi walang all nagagawa. Is probably ignore the questions from Eden Santos Suarez. Ngayon nga mukhang ang plan B nila mga kababayan, hindi na nila bibigyan ng mikropono. Hindi na nakapagtanong si Eden mga kababayan. 2 days na. Or Ivan Merina or kung sino pa yung mga matitinong reporter na hindi ni spoon-fed, no? So, kasi ang trabaho nga dapat ng MRO makipag-ugnayan kasi ang yan ang kanilang yan ang kanilang daluyan ng impormasyon kung gusto nilang magpabango sa publiko. Kung pakikialaman mo pati yung independence ng ng desk ng bawat network, may problema ka malaki sa freedom of speech. May problemang malaki. Of the press. Alam mo, counterproductive yan kung naguhugas ka ng mukha, naghihilamos ka ng mukha para gumanda ang tingin ng publiko sa iyo in your remaining 3 years. Naghihilamos. Hindi nagaganda si BBM mga kababayan kahit anong hilamos. Sagad sa buto ang dumi. Hindi na nahihilamos ng tubig mga kababayan at sabon. Or if you intend to sponsor somebody as the next president of the Republic in 2028, ay hindi po maganda sapagkat ngayon pa lang nagpapakita na ng hindi ka bukas sa kritisismo. Dahil wala akong makitang dahilan para tanggalin. Kasi malinaw naman kahit na i-review mo yung lahat ng mga presidential briefing, there are no seeming violation of Wala namang ginawang masama si Eden mga kababayan. Nagtatanong lang ng mga hindi nga critical question. Diba? Pero yung mga question talaga mga kababayan na dapat itanong para maliwanagan. Diba? Ayaw nila ng ganyan. Protocol, yung sinasabi lang for protocol reason ba, kung may problema sila security, ang ginigisa nila PSG o ang pinapanagot nila yung Presidential Security Group. Ngayon kung pero nakita niyo naman yung footage, di ba? Saglit lang. May nakuha ba siyang doon? Response? Mukhang wala naman mga kababayan, di ba? Mahina. Bakit takot si BBM mga kababayan na i-ambush interview? Baka magkalat?
Yan kasi ang sinasabi nila mga kababayan, hindi daw mai-interview yan si BBM kapag hindi prepared ang questions. Laging prepared dahil mag-aalamano-alamano na naman mga kababayan kapag hindi niya napaghandaan ang tanong. Yan ang sabi. Ang media relations o yung tagapagsalita, ang pwede lang gawin ay palitan nila ng mas mahusay. Hindi yung ang tinatakot nila, yung mga mamamahayag. Nagkataon, unang-una, nung ang kasanayan ko kasi, maasahin ka sa Malacanang kapag ikaw ay magaling na magaling na. Magaling na. So kung magaling na, i-expect mo, magaling yan talaga magtanong. Limbawa, sinabi mo, Yun nga ang sabi ni Marcoleta mga kababayan Paano mo ura-uradang papalitan yan kung siya na ang may expertise dyan? Si Eden na daw ang pinakamagaling nila mga kababayan ay pagdating sa Malacanang press corps na aspeto. At mabuti naman mga kababayan, hindi tumalima ang Net25. Hindi nagpadikta mga kababayan sa mga bangag. Meron ganitong project na successful. Siyempre, ako, kung reporter ako, tatanungin, saan banda yan, ma'am? Yes. Para mapapuntahan ng ibang reporter. Napahiya si Claire Ring Castro mga kababayan Tinanong kung saan, hindi alam. Wala pa tayong impormasyon. Sinabi mo na tapos wala ka palang impormasyon. Hernandez, na sa ganun may report ito kasi maganda di ba? Ano mga barangay ang mga drug-free na? Mag-example ka daw para ma-verify. Wala pa tayong alam dyan kung ano-ano mga barangay. Ang mga animal. Kung ang isasagot mo ay babalikan kita, ibig sabihin wala kang alam. Wala Kung nang hindi alam. ka nambubola ka lang, walang katotohanan yung kasasabi mo lang. Posible. Nambobola lang. Ganon din ganito ang nangyayari kasi. Hindi natin sinasabi mahinang klase si Claire Castro, pero Ay sinasabi natin na mahinang klase. Very unprofessional mga kababayan. Bababang klase pa nga. Tung yan ang estilo ng pagsagot mga kababayan sa Siya ang nagmimistulang tagapag-inform mga kababayan sa nangyayari sa ating bansa. Hawak niya ang bandera ng Pilipinas, ganyang klase magsalita. Ay nako, ang Diyos ko. Para sa ating mababang kalidad. it appears na ito'y talagang pagsagka sa katotohanan sa malayang pamamahayag. They did it once to SMNI sa free-to-air channel nila. They might want to do it again to Eagle Broadcasting. Ewan na natin kung kayo nilang gawin niya sa Net25. Pagdating ng 2028, kawawa kayong mga bangag kayo. At kung sino man ang nagbabalak ng masama sa Net25 mga kababayan. Black voting itong iglesia mga kababayan Yan ang kanilang alas. Make or break yan kung makakarga ka sa kanila o hindi. Podcasting, no? I don't know kung ito'y kanilang layunin, pero yan po ang lumalabas sa madla, no? Sa impression sa public. Pinunto nga ng MPC na sa dami po ng mga reporters na lumapit kay PBBM kasi nga pinagbatayan yung yung single reason out si bakit siya Eden, no? patalsikin yung paglabag di umano niya sa coverage protocol nang bigla niyang lapitan nga si President Bongbong Marcos para sa isang panayam sa isang okasyon nga dyan sa Tarlac noong June 25. At ang ipinunto ng MPC na sa dami ng mga reporters na lumapit kay PBBM noong mga oras na yon ay pinagtataka nila kung bakit si Eden Santos ipinag-iinitan ng PCO at ipinalilipat sa ibang beat. Unang-una, wala silang karapatan na ipalipat kung saan-saan, no? Pangalawa, anong coverage protocol? Pag journalist ka, ang protocol mo nasa sa'yo. Ang protocol mo lang pag sinabit ng police line, hindi ka pwedeng mag-cross. But actually, walang police line doon mga kababayan, di ba? Para maka-cross ka, para maka-access ka sa information. As a matter of fact, andun na si Eden mga kababayan. Mukhang andun na siya. Tapos dumaan si BBM. Ang ginawa ni Eden mga kababayan, sinundan na lang. Dumaan sa kanyang harapan Because that's your job. No? If you do not excel in that job, you will be fired by your net. You should be fired by your network or you have no business being a journalist. Ngayon, ako'y unang-una natutuwa dahil sila Chona and company dyan sa Malacanang Press Corps ay nanindigan para sa kanilang kapwa miyembro, no? Kapwa mamamahayag. I'm referring to Chona Yu. I think she's the president now of Malacanang Press Corps. Ito, warning lang kay sa MRO, no? Sa
Sino Media MIR? Relations Office, which I understand is also headed by the Undersecretary, no? Claire Castro. Oh. Tapos inabsuelto siya ni Tunying, mga kababayan, ano. Sa tingin daw ni Tunying, walang kinalaman dito si Claire Castro. Hello! 1+1, ano, Tunying. Mahina ba to sa arithmetic si Tunying, mga kababayan? Bakit niya i-absuelto si Claire Castro? Siya nga ang araw-araw natutuhog ni Eden. Na kui daw sila dahil baka umabot tayo muli doon sa punto nung panahon ni Tita Cory. Nung panahon ni Tita Cory, Tita? Sa Kita mo si Cory? pagigipit na ginagawa ng Malacanang, sila Malu Mangahas and company who were then members of Malacanang Press Corps, sila Elizabeth, no, at that time, no, they decided to boycott Malacanang. Wala ni isang reporter. Oh, mas maganda pa. Boycott na lang. Ang kumukover sa Para wala ng buladas, mga kababayan. Malacanang, then people would not know at hindi na pwedeng mambola ang gobyerno dahil wala nang kumukover, walang istorya sa Malacanang. Parang as if the president does not exist anymore. Ganun ba ang gusto nila? Yun ang tanong siguro tanong kay na Miss Claire, no? Do they want that? Yan naman talaga ang problema dyan, mga kababayan, ang punot dulo. Aside kay BBM, ha, dyan sa PCO, yan si Claire Castro. Sige lang, hayaan nyo na lang dyan. Lalong masisira si Bangag, mga kababayan. Especially today, I understand mag-assume yung bagong press secretary or head ng Presidential Communications Office na dati ring reporter. So, pag-isipan nilang mabuti yung kanilang aksyon because it might boomerang on them. Nagbumirang na nga. So, anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Post the comments below.